Hallelujah, 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 Hallelujah. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong di nakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kaniyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang paghihintay ni Simeon upang makita ang batang si Jesus sa templo. Ito ay kanyang hinihintay sa napakatagal na Panginoon. At narinig natin sa ating ebanghelyo na ang Espiritu Santo ay taglay ni Simeon. Sumasa kaniya ang Espiritu ng Diyos na naghayag sa kaniya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas. Kaya nang dalhin ni Maria at Jose ang sanggol na si Jesus sa templo, ay kanya itong kinalong at naganap ang katuparan. Ang matagal na paghihintay nagkaroon ng kabuluhan, nagkaroon ng katugunan. At anong sinabi ni Simeon? Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil. Tunay nga pong ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang liwanag ng sanlibutan. Tayong lahat naramdaman at nakita natin sa ating buhay kung paano si Jesus Nazareno naging liwanag din ng ating buhay. Kaya anong sinabi sa ating unang pagbasa? Sa mga taong nakaranas at nakakita ng liwanag, dapat mayroong pagbabago sa kanilang buhay. Mayroong mabuting pagbabago ang ating nararanasan. Kung sakaling natagpuan na natin si Jesus Nazareno bilang liwanag ng ating buhay, anong sinabi? Dapat tinatanggal na natin ang lahat ng puot, ang lahat ng hinanakit sa ating buhay. Sapagkat ang mga taong nananatiling nasa kanila ang galit, ang puot at hinanakit, nananatili silang nasa kadiliman. Kaya bahagi ng ating pagbabago, dapat marunong din tayong magpatawad sa ating kapwa. Marami sa atin, marami ang hirap magpatawad. Marami laging nagsasabi sa akin, Father, paano mong mapapatawad ang isang tao na gumawa ng masama, na gumawa ng hindi mabuti sa iyong buhay? Bagamat mahirap ang pagpapatawad, dapat hindi natin sinasara ang ating puso sa paghihilom at pakikipagkasundo. Maaaring sa una, masakit ang ginawa ng ating kapwa, pero dapat hindi natin sinasara ang ating puso sa pagpapatawad. Marami kasi yung nagsasabi, hanggang sa hukay, hindi ko siya mapapatawad. Lagi kong sinasabi, hanggang sa hukay, dadalhin mo ang iyong galit, ang iyong puot, at ang iyong hinanakit. Kapag tayo'y nagpatawad, ang unang beneficiary ng pagpapatawad ay ating mga sarili. Dahil tayo ay lumalaya sa anumang puot, sa anumang hinanakit, at sa anumang negatibong emosyon at pakiramdam na ating saloobin. Kaya ang aking laging binabahagi, magkaroon ng pusong marunong magpatawad. At sinabi sa unang pagbasa, dapat sa mga taong nakakita ng liwanag, marunong magparaya, marunong magbago sa tamang direksyon, at higit sa lahat, alisin ang anumang puot, galit at hinanakit sa puso. Dahil tayo din, hindi tayo perpekto. Tayo din,
nagkasala at nagkamali, tayo rin nangangailangan ng kapatawaran at liwanag ni Jesus Nazareno. Kaya nga sa darating na bagong taon, ilang tulog na lang, palayain natin ang ating mga puso sa anumang sakit, puot, galit at hinanakit na mayroon tayo. Ialay natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Manalangin tayo na sa patnubay ng Espiritu Santo, makita natin ang tunay na liwanag ng Diyos upang sa gayon, matuto din tayo at buong pusong magpatawad at alisin ang anumang galit, puot, at hinanakit sa ating mga puso upang sa gayon, sa pagsalubong natin ng bagong taon, taglay natin ang bagong pag-asa, ang bagong kapayapaan at bagong liwanag mula kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.